ICC inaprubahan ang hiling ni dating Pangulong Duterte na hindi dumalo sa detention review hearing ng dating presidente. Pasada Balita. Ethics complaint inihain laban kay Senador De La Rosa matapos ang ilang buwang pagliban sa Senado. Pasada Balita. Pakikipagtulungan sa investigasyon ng flood control scam, tiniyak ng AFP kasunod ng mga paratang ng mga tinatawag na ex-Marines. Pasada Balita. Paggunita sa ika-4 na pong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, naging pangkalahatang mapayapa ayon sa PNP. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, pagpapalago ng pambansang ekonomiya dapat maging whole-of-government approach ayon sa mga ekonomista. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, Estados Unidos muling nagpataw ng sanksyon sa ilang kumpanya at individual sa Iran. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, People's Champ Manny Pacman Pacquiao proud na proud kay Filipino tennis sensation Alex Ayala. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan, benepisyo ng paggamit ng floss ating alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, Barbie Almalbis at ilan pang musikera tampok sa all-female event sa Mandaluyong City sa susunod na buwan. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Kami po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Sa ngalan ni Drew Nasino, John Riz Galata. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang detalye ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Aprobado na ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 ang kahilingan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi dumalo sa detention review hearing na gaganapin bukas, Pebrero 27. Dapat din na naisumite o sinumite ng kampo ng dating Pangulo ang kahilingan noong Lunes, 23 ng Pebrero kasabay ng pagbubukas ng confirmation of charges hearing nito. Sa nasabing pagdinig, susuriin ng chamber kung pananatiling nakakulong ang dating Pangulo sa detention center sa The Hague, Netherlands. Batay naman sa Rome Statute ng ICC, ang pagdinig sa pagsusuri ng detensyon ginaganap ng hindi bababa sa 1 beses bawat taon. Pasada Balita. Hindi na umaasa ang pamilyang Duterte na makakabalik pa sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa The Hague kung saan nakakulong ito habang naghihintay ng paglilitis kaugnay sa Crimes Against Humanity ng International Criminal Court. Ito'y ayon sa isang panayam ni Vice President Sara Duterte sa Iligan City. Bukod pa rito, tanggap na rin anya ng kanyang ama na sa The Hague ito mamamatay. Tumanggi ring magbigay ng pahayagang pangalawang Pangulo ukol sa isinasagawang confirmation of charges hearing laban sa kanyang ama. Aniya, hindi niya rin sinusubaybayan ang mga naging pagdinig. Samantala, pinasalamatan naman ng Vice Presidente ang defense team ng dating Pangulo sa pangunguna ni Atty. Nicholas Kaufman. Pasada Balita. Kumbinsido naman si Bayan Muna Chairman at Human Rights Lawyer Nery Colmenares na trial ready na ang kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ipinunto ni Atty. Colmenares na abogado rin ng mga sinasabing biktima ng madugong war on drugs campaign ng nakaraang administrasyon na malakas, methodical at coherent ang pagkakalahad ng mga ebidensya ng prosekusyon. Habang mahina naman na niyang tugon ng depensa na hindi direktang sumagot sa mga ibinabatong alegasyon laban kay dating Pangulong Duterte. Kung ang sagot mo ay joke niya lang yon o hyperbole yon, ganun lang talaga siya magsalita, mahirap igiit ng depensa na huwag ituloy kasi hindi pwedeng makalusot sa korte yon. Kasi kung nagjo-joke ka lang naman at wala naman talagang namatay, ay di talagang joke yon. Eh di pwedeng magtawanan lahat. Pero ang problema ni President Duterte, matapos siyang mag-joke, libo-libo ang namatay. So hindi niya pwedeng sabihin yung utos ko na pumatay kayo, joke lang yun. Kasi ipinatupad libo-libo ang namatay. So medyo mahirapan na ang depensa na i-oppose ang pag-confirm ng charges dahil napakalakas talaga ng
ebidensya na inihain ng prosekusyon. Sakaling makarating sa mismong trial ang kaso, mas lalo pa anyang mahihirapan ang depensa ng dating Pangulo na maglabas ng ebidensya para patunayang inosente ito sa drug war ng kanyang mismong administrasyon. Ang problema dyan actually, yung depensa. Actually, sa totoo lang, no, hindi ko alam kung anong ebidensya ang ilalabas nila sa trial para sabihin nila na walang kinalaman si President Duterte sa drug war. Matapos yung pinakita lahat ng video, parang napaka-imposible na magkaroon sila ng ebidensya sa trial, witness man o dokumento man, na nagsasabi na wala siyang kinalaman sa drug war. Hindi niya alam yun, na yung mga patayan na yan, hindi niya alam. Parang imposible. So, kung tingin ko, kung handa ang prosekusyon na maglahad ng ebidensya sa trial, ang depensa, hindi ko pa nakikita yon sa ngayon na may naisip na silang ebidensya para salagin yung akusasyon na si President Duterte ang nag-utos ng pagpatay ng libo-libo. Naman po ang tinig ni Bayan Muna Party List Chairman at Human Rights Lawyer Nery Colmenares sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, inihain sa Senado ang ethics complaint laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa dahil sa mahigit 3 buwan nitong pagliban sa kanyang official duties. Pinangunahan ni dating Finance Undersecretary Shelo Magno ng civil society group na Huwag Kang Kukorap ang naturang reklamo. Batay sa reklamo, hindi lamang kapabayaan sa kanyang tungkulin ang patuloy na hindi pagpasok ni Senador de la Rosa, kundi grave abuse rin sa pribilehiyo at tiwalang ipinagkaloob sa kanya ng taong bayan bilang senador. Binigyang diin din sa complaint na kapag ordinaryong manggagawa at empleyado ang patuloy na absent sa trabaho, otomatiko itong walang sahod at kung minsan nahaharap pa sa disciplinary action, salary deduction, suspension at termination. Maliban dito, umaasa si Professor Magno na agad na aaksyonan ng Senate Committee on Ethics ang reklamong inihain laban sa senador at bigyan ito ng karampatang parusa. Yun po, sana po ay matugunan ito ng Senate Committee, no, at magkaroon ng sanction dahil hindi dapat tinotolerate yung mga ganitong kilos na hindi pumapasok sa trabaho at hindi ginagawa ang tungkulin bilang isang senador. Hinihiling po natin na kung talagang hindi magpapakita sa Senator Bato, dapat isuspend yung bayad at ang sweldo sa kanya. Kasi hindi naman maaaring nagbabakasyon ka. Kung nagbabakasyon nga siya pero patuloy na sumusweldo. No? Ito ay pagwawaldas ng pera ng taong bayan. Yan po ang tinig ni Professor Shelo Magno ng civil group na Huwag Kang Kukurap. Pasada Balita. Samantala, Senator Ronald de la Rosa pinalitan na bilang miyembro ng iba't ibang komite ng Senado. Detalye mula kay Patrol 19, Cele Ortega Bueno. Wala na halos lahat ang membership ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa mga komite ng Senado dahil sa matagal na niyang pag-absent. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, mag-i-elect na ng kapalit sa lahat na iba pang komite na kung saan miyembro si de la Rosa, ito'y bilang pagsunod sa kanilang rules. Tinutukoy ang Rule 11, Section 23 ng Senate Rules na nagsasaad na pwedeng maalis bilang miyembro ng committee kapag umabsent sa committee hearing ng 5 beses na sunod-sunod ng walang paliwanag. Ayon kay Soto, batay sa patakaran na ito, mananatili si De La Rosa na miyembro kung hindi nagmi-meeting ang committee. Hindi pa pumapasok si De La Rosa sa Senado mula noong Nobyembre ng nakalipas na taon, makaraang masabi ni Ombudsman Boying Remulla na meron ng warrant of arrest laban sa kanya ang International Criminal Court. Noong nakaraang linggo, pinalitan na si Senator De La Rosa bilang miyembro ng Blue Ribbon Committee kung saan ipinalit sa kanya si Senator Robin Padilla na kasamahan niya sa Minority Bloc. Noong Enero, pinalitan bilang miyembro ng Senate Committee on Ethics and Privileges kung saan pinagharap siya ng ethics complaint kahapon. Hindi pa pinapalitan si De La Rosa bilang chairman ng Senate Committee on Civil Service, Government Organization and Professional Regulation, pero itinalaga bilang chairman ng subcommittee si Senator Chis Escudero. Ito'y alinsunod na rin daw sa naging kahilingan ni De La Rosa. Ito sa Patrol 19, Cele Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report.
Samantala, nanawagan sa pamahalaan ng Makabayan at Akbayan Reform Bloc na ibalik ang Pilipinas bilang miyembro ng International Criminal Court. Kasunod ito ng inihaing House Resolution 809 ng Makabayan Bloc habang House Resolution 811 naman ang Akbayan Reform Bloc. Ayon sa Makabayan Bloc, ang muling pagsapi sa ICC ay magbibigay ng malinaw at malakas na mensahe na kinikilala ng Pilipinas ang international obligations, nirerespeto ang kasagraduhan ng buhay at committed na wakasan ang impunity at mga karahasan. Maliban dito, kapag sumali muli ang bansa sa ICC, mapapalakas nila ang reputasyon ng Pilipinas pagdating sa paggalang sa demokrasya at may babalik din ang tiwala ng mundo sa legal na sistema sa ating bansa. Iginit naman ng Akbayan Reform Bloc na kailangang ipakita na hindi kagaya ng dating administrasyon, sinusuportahan ng pamahalaan ang mga biktima ng tokhang at sinasabing huwad na war on drugs. Matatandaan na noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kumalas ang Pilipinas mula sa ICC o kasagsagan ng investigasyon sa war on drugs. Pasada Balita. Sa detalye ng iba pang headlines, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang buong kooperasyon sa anumang formal na investigasyon hinggil sa kontrobersyal na flood control project. Sunod ito ng pagsisiwalat ng mga sinasabing dating miyembro ng Philippine Marines na naghatid nila ng limpak-limpak na pera sa mga matataas sa opisyal ng pamahalaan mula kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, matagal nang wala sa serbisyo ang mga dating sundalo na sinasabing nagsilbing taga-kolekta ng pondo ni dating Congressman Ko, kaya't ang mga ito'y kumikilos na sa kanilang pribadong kapasidad. Ang na opisyal na hindi kumakatawan ang nasabing individual sa posisyon ng sandatahang lakas ng bansa. Gayunman, ipinaabot niya ng AFP ang patuloy na suporta o pagsuporta sa transparency at accountability. Nakahanda itong magbigay ng tulong kung kinakailangan sa pagsasagawa ng investigasyon. Itpa ni Colonel Padilla, dapat pa ring pairali ng due process at pag-iimbestiga sa flood control scam. Nagkaroon na po tayo ng position since then and ito pong mga nilabas na po ito which is stated in a public forum, dapat po ito dumaan po sa tamang investigasyon at sa mga competent authorities po. So hindi po tayo dapat humusga batay po sa press conference but dapat po due process ang umiiral, hindi po media narrative. Yan naman po ang tinig ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Your indulgence, Kuyang Riz, mga kabalitaan, kabalitaktakan. Itong panibagong expose na nagdadawit na naman sa maraming opisyal ng pamahalaan at the same time sa mamabatas sa isyu ng korupsyon, hindi natin maiwasan na balikan yung mga nagdaang pagdinig ng dalawang kapulungan hinggil sa flood control scandal. At dito nga, dahil nga dito, hiling mismo ng mga netizen na makulong, mapanagot yung mga tinaguri ang big fish na aminin naman natin o hindi, kabilang sa ibang nais nilang maituring na big fish ay walang dilit iba kundi sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez. Pero huwag rin natin kakalimutan na matapos ang pagsusuri sa maraming dokumento, hindi naman inirekomenda mismo ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagsasampa ng kaso kay late Representative Martin Romualdez. At sa halip, binanggit lamang na case build-up. At kung sa layman's term, ang binabanggit na case build-up, ibig sabihin lamang ito, correct me if I'm wrong mga legal luminaries ang ibig sabihin lamang nito, kulang pa yung ebidensya para magrekomenda ng kaso laban sa dating House Speaker, bagamat maaari pa namang ituloy itong investigasyon kung may mga bagong impormasyon. Just the same time, bukod din sa Senate Blue Ribbon Committee, wala rin nakita ang Independent Commission for Infrastructure na direktang partisipasyon ni dating ni dating House Speaker Romualdez sa tinatawag na pagpili ng kontraktor, paglalabas ng pondo at mismong implementasyon ng flood control at iba pang proyekto ng pamahalaan. At kung iisipin din natin, maraming nanggigigil mismong ikangay mga nasa poder ngayon ng pamahalaan na maituturing na hindi kakampi, quote-unquote, ng administrasyon, binabanggit nila na pagdating na sa mismong paahan o pintuan ng Malacanang, ang lead ng investigasyon, may mga nagsasabing mukhang natitigil. Diba?
So, ang sa akin lang naman, bilang pera ng taong bayan, yung bilyong-bilyon, o umabot na nga binabanggit na trilyong piso na sinasabing ibinulsa ng iilan, karapatan din naman nating ikangay malaman ang katotohanan. Dahil pera natin yan eh. Ikaw, pera mo yan. Pera ko yun. O, di ba? Ako naman kasi, ganito ko yung dyan. I'm not into kung sino mang politics yan. I'm not into color. I'm into accountability din. Kagaya ng ibang mga Pilipino. Aha. Pero ang pinagtataka ko, bakit sa tagal-tagal na nang naging investigasyon, last year nagsimula yung investigasyon kaugnay sa flood control projects, bakit ngayon lang nila binibring up ulit yung impormasyon na nalalaman nila? Simple yung sagot dyan. Parang questionable yung timing. Di ba? Kung bakit ngayon lang. Kung alam nilang meron na nun, bakit hindi nila isunod nung panahong nag-e-expose na si Ayun. Congressman Zaldico? Ayun. Di ba? Yun lang naman Yun yung point ko din. Yun yung mga kabalitaan-kabalitaktakan, di ba? Sino bang may ayaw na may makulong na big fish, di ba? Pero kung talagang big fish ang tinutukoy ninyo, may mag-asawang diskaya na. At tatandaan nyo, may dating senador Bong Revilla na nakakulong. Alright? Big fish na yan para sa akin. Pero, hindi dapat dun matapos. Pero ang sa akin lang, dapat, kumpleto. Matibay ang ebidensya at siguradong hindi sasablay by technicality yung mga taong isinasangkot ninyo. Di ba? Tsaka kung mapapansin mo yung kung sino yung mga parang pinaratangan nila dun sa expose umano nila, parang kung sino yung mga nag-iingay ngayon Parang kumbaga parang bumabawi ba, ganon. Parang ganon yung Iba sa ang akin dating pananaw ko yun. Kumbaga iba yung timing talaga. Yung timing talaga nung expose ang sinasabing quote-unquote kaduda-duda. Ito pa ang isang ito pa isang nakakatawa na nakakatawa in the sense na media pa rin. At tandaan mo si Defense Counsel Nicholas Kaufman, isa sa mga sinisisi siya niya sa nangyari kay dating Pangulong Duterte, ang media. Oo. Di ba? Isa pa, kung mababasa ninyo po, with your indulgence kasi magandang talakayin ito Kuyang Riz at mga kabalitan-kabalitaktakan. Wala na ba kayo ibang pwedeng sisihin kundi ang media? Kasi ganito binabanggit nila na bakit daw mas pinagtuunan ng pansin ng mainstream media for that matter yung isang vlogger na naaresto ng CIDG na ang kaso lamang is unjust vexation. Alright? At mukhang hindi raw inireport ng mainstream media itong expose ng mga nagpapakilalang ex-Marines. Tanong ko lang, saan po ba kayo nanonood at nakikinig? Nasang planeta po ba kayo at bansa para hindi nyo malaman na kinover ng mainstream media? Actually, Kuyang John, headline pa yan kahapon dito. Iyon ang sinasabi ko. Kasi kung hindi ko naman kayo masisisi kung magagalit kayo at mas mag-focus kayo sa mga vlogger o vlogger. Pero at the end of the day, ang may responsibilidad naman dyan at ang meron tinatawag nating accountability, ang mainstream media. Dahil pag hindi namin inireport ito, kami rin man ang mapapagalitan. Diba? Kasi responsibilidad natin yan Malaking istorya Pero ang sa akin lang, wala na ba kayo bang pwedeng pagbuntunan ng inyong galit kundi ang mainstream media? Ang tanong, pag may kalamidad, pag may sakuna, pag may malalaking dilubyo nagaganap sa bansa, sinong pinagbabasihan nyo at hinahanapan nyo? Sinong sumusuong sa mga baha? Pati Sinong sa hinahanapan nyo ng update? Di ba mainstream media? Yun lang naman ang tanong ko sa mga nagagalit sa mainstream media. Saan kayo bumabase kung may pasok o wala? Saan kayo bumabase kung may madadaanan kayo o wala? Saan kayo bumabase kung ano na nangyayari currently? Currently at the same time sa ating bansa. Mainstream media. At saka Diba? doon naman sa parang kung bakit parang puro yung mga vloggers yung nakikita, hindi yung mga balita galing sa atin. Kasi ito po, facts po to. May nakikita, may tinatawag tayo na algorithm. Siguro kung palagi kang nanonood ng vlogs, usually yun din yung lalabas at lalabas kung saan ka man sa Facebook, sa TikTok. Kung puro vlog yung pinapanood mo, yun talaga ang lalabas at lalabas sa For You page mo, ganyan, o kaya sa timeline mo. So parang kumbaga nababasa ng digital world kung ano yung interests mo. So try ninyong mag-search ng mga balita, ganyan. The following days, makikita ninyo, balita at balita rin ang lalabas sa inyong timeline. Ayan. Di ba? Ayo. Kilala nyo na ngayon, Si Riz,
Alam nyo na, ha? Hindi. Social media expert. Yun lang. Hindi. Anyway, ako na ba ikaw? Ikaw, di ba? Ako na. O, ikaw na. Ayun, kaugnay pa rin sa balita. Nilinaw ng Philippine Navy na 14 lamang sa 18 nagpakilalang dating Marines na nagparatang ng pangurakot laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tunay na naging miyembro ng Philippine Navy. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Martinez, karamihan din sa mga ito ang na-discharge aniya dishonorably sa serbisyo, habang ilan naman ang may good standing record. Dahil dito, pinaalalahanan ng Philippine Navy ang publiko na suriing mabuti ang kredibilidad ng impormasyon at alamin kung sino ang mga pinagmulan. Nabatid na ilang mga nagpakilalang dating Marine nagpatibay sa sinabi ni dating Marine Personnel Orly Guteza na mayroong inihatid umanong pera ang kanilang amo kay Pangulong Marcos. Pasada Balita. Tinawag ng Malacanang na kasinungalingan ang ibinunyag ng mga nagpakilalang 18 dating miyembro ng Philippine Marines na nagsabing naghahatid sila ng male-maletang pera sa ilang mambabatas at maging kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing naman sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na mistulang lousy script at hindi pang award-winning. Hindi malinis at talatang may bahid ng kasilungalingang anya ang mga nasabing paratang. Iginit din na Undersecretary Castro na dapat matukoy kung sino ang responsable ng pagpapakalat ng naturang alegasyon, kabilang ang pagbusisi kung sino ang may-ari ng sasakyang sumundo sa mga nagpakilalang dating Marines matapos ang kanilang briefing. Man, ipinapaubaya na rin ng Malacanang sa mga law enforcement agency ang kaukulang aksyon kabilang ang posibleng pagsasampa ng kaso laban sa mga mapapatunayang nagpapakalat ng fake news o maling impormasyon. Pasada Balita. Sa iba pang headline, mapayapang nagtapos ang aktibidad ng mga progresibong grupo sa EDSA Ortigas bilang bahagi ng paggunita ng EDSA People Power Revolution. Bago tuluyang umalis, pinulot muna ng mga rallyista ang kanilang mga kalat sa kahabaan ng lugar. Ayon sa grupo, responsibilidad nila itong gawin at bahagi ito ng kanilang paninindigan. Bagamat naipahayag na ang kanilang mga hinaing, umaasa ang mga ito na mabibigyang solusyon ang katiwalian at mapapanagot ang mga sangkot sa korupsyon. Ayon sa Eastern Police District, mas maagang natapos ang programa kumpara noong nakaraang taon na umabot hanggang alas 7 ng gabi. Pasada Balita. Samantala, economic team ng administrasyon patuloy na makikipag-ugnayan sa Amerika kasunod ng utos ni US President Trump na dagdagan ng global tariff ang mga imported product. Lead pa lang, storya na. Kalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Siguro ng economic team ng pamalaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na pag-ugnayan sa pamalaan ng Amerika matapos i-anunsyo ni US President Donald Trump ang karagdagang 15% na tariff sa mga imported products sa US. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tinuturing daw ng mga economic managers na major trading partner o ang pangunahing partner ng Pilipinas sa kalakalan ng US. Kaya patuloy na may pag-uusap ang gobyerno sa kanila habang binabantayan ang sitwasyon kasunod ng announcement ni Trump. Layunin daw ng economic team na masigurong mananatiling matatag at predictable ang relasyon ng magkabilang panig pagdating sa kalakalan at investments. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totomas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Engineer, Juan Contihino, oras muna sa Saudi. 26 na minuto na makalipas ang 6 a.m. Doon po ito mga kabalitan-kabalitaktakan, tayo po'y pinalad na makakausap ang isa sa mga binabanggit na nakatanggap ng mali-maletang pera. Ang mismong chairman ng House Blue Ribbon Committee, taon po ni Manila Representative Joel Chua. Congressman Chua, good morning po. Johnny Bañez, Riz Calata po. Live na po tayo sa DWIZ, Alo Channel 23. Kong. Good morning po. Hi John and Chris, magandang umaga at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay. Right, unang katanungan. Umabot na ba sa'yo, Kong Chua? Akala ko niloloko ako, gino-joke ako eh. Ha? Akala ko gino-joke ako eh.
Anong unang reaction mo? Natawa ka ba? Nainis? Natawa Napikon, ako. nagalit? Natawa. Sense? Kasi nung tinignan ko, yung mga nakalagay doon, puro mga miyembro ng Quadcom, pati yung mga makabayang black. Okay, sa inyo na mismo nang galing. So parang ang nangyari na pinpoint kayo, na inisa-isa kayo, no? Na At saka inakusahan. yung kung titignan natin, no, yung timing nila talaga, no, kung kailan na nagkaroon ng hearing sa ICC, ang dating presidente, doon nila inilabas. Next week naman, magsisimula na rin yung impeachment. So, lahat ng tao diniscredit, pati yung pare, pati yung mga biktima ng EJK, pati yung mga ICC. Kaya talagang medyo nakakatawa. Hindi ka nagalit, Kong? Hindi, natawa ako. Ba't ako magagalit? Hindi ka pa natawa. Yung iba kasi napikon eh. May mga Nainis. napikon eh, di ba? Hindi ko naman maalis sa kanila. Pero kasi ako naman expected ko na na marami talagang mga ganyan na alam mo yung dinaanan ko ng eleksyon, matindi rin, ang daming banat din ang inabot ko. Lahat ng klase ng banat, lahat ng klase ng akusasyon. Alam mo, hindi naman ako magtataka na magkongkok sila ng mga ganitong istorya. Kasi kung makikita mo yung history rin nila, naglabas nga sila ng mga peking video, kung maaalala ninyo yun, yung mga pulburon. Kunyari, si Presidente daw nagpupulburon, pero flop naman, ang lumabas, AI. Tapos yung 6 video pa, tapos yung huli, yung medical certificate. So lahat talaga, lahat ng kwento gagawin, lahat ng mga klase ng mga, pero siyempre, parte yan ng parte yan ng labanan. In fact, nung kailan lang, may naglabas pa ng mga pangalan namin, parang hit list. So, number 9 nga ako nung nakita ko eh. Pang-siyam ako doon. Anyway, Kong Chua, binabanggit mong natawa ka, in-expect mo na, palagay mo may susunod pa? Patindi yan ng patindi. Asahan na natin hanggang 2028, hindi na yan titigil. Kaya kailangan maging mapanuri tayo sa mga nakikita natin. Lalo na ngayon, uso na ngayon yung mga AI, yung Galing nga mga pag-aano ng mga litrato, di ba? Magaling. Picturean ka lang ng na kunyari, iba yung, meron pang pinakita doon na parang, yun, yung may mga LB daw na bag ng mga EJK. Yung tatlong tatlo na pamilya ng EJK. Oo, isipin mo, wala nagulat naman ako nun palang hawak na biglang kaya nga, tayo, maging mapanuri tayo. Yung isa nga na na-implicate, si Senator, si Congresswoman Laila de Lima, kasi ngayon lang yan naging congressman eh. So paano yung nagkaroon ng sa flood control? At alam ko nakakulong rin siya ng mga panahon na yon. Kaya medyo si Senator Soto, di ba? Hindi pa senador. Oh. Kaya nga kung papansinin natin to, medyo kung bibigyan natin ng pansin, baka yun nga yung gusto nila eh. Right. Baka bang gagawing anumang hakbang, Congressman Chua, para once and for all ay matigil na yung ganito, para may mapanagot ko. Sakali man na mapapatunayang sablay or peke yung kanilang mga alegasyon. Kong? Wala raw umaamin eh kung sino yung konkok nito. Pero kasi ako sa totoo lang focus ako dun sa trabaho. Kasi kung lahat na lang ng ganyan, pagpapatulan natin, mauubos yung oras natin. Tsaka kung lahat, kasi tabi nga dito sa trabaho namin, ang pikon talo. Di ba? Hindi dapat balat sibuyas. Hindi, kasi unang-una, pag papatulan mo yan, kukuha ka ng abogado, ang mahal, saan naman ako kukuha? Buti sana kung totoo yung mali-maleta, di may pambayad ako ng abogado. Yun nga Diba? sabi nga ni Senate President Soto eh. Nakakatawa yan, pero ang problema, baka hanapin sa akin ng misis ko yan. Problema ko ba ngayon kung paano ako magbabayad ng abogado? Yun nga, yung paano ko nga yun nga lang yung problema na yun eh. Kaya
bibigyan ko pa ba ng tuon yan? Tapos eto nga, mabibisi na kami dahil next week sa Monday, alam naman natin, isimula na ng impeachment. Kaya sa akin, ano na lang, may Diyos naman na nakatingin sa atin. Kung regarding pa rin po dyan, parang syempre po may iba pa rin pong kongresista bukod sa inyo na na-implicate po doon sa allegation. Nakausap niyo po ba sila? Ano pong reaksyon? May balak po bang gawin yung Kamara as an institution, as a whole? May mga iba na gusto nga magdemanda, galit na galit. Tama po kayo, iba-iba reaction. May mga gusto magdemanda, may iba naman, deadma, walang pakialam. Dahil parang, alam naman natin na talagang part ng harassment ito. So, kasi ngayon, ako, to be honest with you, ako ngayon, syempre binabalikan ko yung mga notes ko, nagre-review ko. Nagre-review na naman ako dahil baka mamaya medyo nakalimutan ko na yung ibang mga rules, no? Tapos, syempre, may mga district duty rin ako ngayon, People's Day ko. So, yung mga problema ng mga constituents ko, mas pinagtutuunan ko ng pansin. Marami tayong mga mas tingin ko mas dapat bigyan ng pansin. Alright, shift tayo pero trabahong Kamara pa rin. Impeachment issue, maraming nagbabanggit na iba rin ang timing at iba rin ang dating ng paratang laban kay VP Sara na pinipilit na gibain. Ano po ang reaksyon ninyo, Congressman Chua? Well, una-una, hindi naman kami ang mga complainant. No? Ang mga complainant, mga civil society, may mga religious sector. So kami naman, ang ginagampanan lang naman namin dito ay yung tungkulin namin. Kagaya din nung finailan ng impeachment complaint ang ating presidente. So ganun din lang ginawa namin. Ginampanan namin ang aming tungkulin. Expect kung ano yung parameters na ginawa namin kay Presidente, ganun din ang gagawin namin dito kay VP Sara. Kaya ba sa dami ng mga priority bills na gustong madaliin or gustong mapapasa ni Pangulong Marcos, kaya pa ba ng time ninyo? Calendar? Well, 305 ang congressman, ang miyembro naman ng Committee on Justice, 30 lang mahigit So, at saka iba naman ang oras ng committee hearing. Talaga naman nagkakanta kami ng mga committee hearing every morning at saka bago mag 3 o'clock, bago mag-session. So, tuloy-tuloy naman. Sanay na tayo dito. Hindi lang naman ito yung mga kinukommittee hearing natin. May mga nung kailan lang, umattend tayo ng committee ng Ways and Means, committee ng public order. So, lahat naman yan. Parte ng ano yan parte ng trabaho. At saka ito, constitutional duty namin. Ang mandato na nagsasabi na gawin namin itong tungkulin na to ay walang iba kundi ang ating mismong saligang batas. Right? Kung nalaman na po ninyo yung mga allegations against VP Sara, yung mga reklamo po, yung mga dun sa impeachment nga po, tingin niyo po ba pasok o sufficient in form and substance po yung mga impeachment complaints ngayon? Parang wala na bang hahadlang this time? Well, gusto kong i-reserve yan sa Lunes, no? Para mas mapakinggan ninyo yung diskusyon. Dahil pag dito, siyempre, opinion ko lang naman yan So, siguro mas maganda, magsubaybayan na lang natin sa Lunes para marinig din natin yung mga opinion ng mga kasama rin natin. Alright. Good point. Na kung Chua, with your indulgence, may mga nagbabanggit na panahon na para ibalik ang Quadcom na nasa listahan ng mga binigyan ng mga maleta. Ano reaction mo dito? Is it time para buuin muli at i-function ang Quadcom? Well, kung kasi yung Quadcom naman creation ng plenaryo, kung meron namang pinasa na resolution para i-create ito, at sinama po tayo dito, gagampanan po natin ang ating trabaho bilang miyembro ng Kamara. Balik lang po ako dun sa impeachment. Siyempre parang nag-iba po yung ihip ng hangin ngayon since nag-pronounce na po ng candidacy si VP Sara. Sa tingin po ba ninyo parang makukuha pa rin yung same number ng mga sumang-ayon dun sa impeachment, yung mga number po ng kongresista, and maiaakyat po ba yun sa Senado? Sa tingin po ninyo? Well, it's a challenge dahil unang-una, iba na yung komposisyon ng mga miyembro ng kongresista ngayon. Unlike before, yung mga pumirma dati,
ay miyembro ng 19th Congress. Ngayon, 20th Congress na. Pangalawa, siyempre, lahat yan nakatingin sa 2028. Diba? So, may mga kanya-kanyang mga... At nakita rin naman natin na siyempre hindi rin naman ganun kadali yung mga pinagdaanan, yung character assassination, talagang pagka mga miyembro ka na ito, talagang medyo mabigat ang pagdadaanan mo. It's really a tough task to do. Pero ako naniniwala naman kung makikita nila yung kung mapapatunayan, kung matitibay yung ebidensya nitong mga complainant, tingin ko naman yung mga kasama natin sa Kamara, gagampanan din nila ang kanilang sinumpaang tungkulin. Right. Kung Chua, pang ilang term mo na sa Manila? Pangalawa pa lang po, pangalawa. May isa pa. May isa pa po. Ikaw ba nililigawan para maging Vice President candidate? Hindi po. President. Tayo po ay trabaho lang po dito. Dito nga lang, talagang grabe na yung bugbog na inaabot natin. Di ba? Right, nasa inyong pagkakataon, Kong Chua, baka may karagdagan pa po kayo mensahe, lalo na sa ating mga kababayan. Go ahead, sir. Well, tayo naman po ay, ako hinihiling ko lang sa ating mga kababayan, no, na siguro mas maganda na tingnan muna natin sa atin natin, tsaka talagang mag-isip tayo bago tayo maniwala sa mga inilalabas sa publiko. Dahil sa panahon ngayon, lahat po pwede ng pekein eh. Kaya dapat mas maging observant tayo. At yun nga, gamitin natin talaga yung ating isip. At President Chua, kami po yung umaasa na may mga pagkakataong aabalahin ka naming muli. Dahil syempre, may mga impeachment pa at marami pang mga isyong may kaugnayan sa Kamara. Thank you, sir. Good morning. Good luck. Ingat Thank po you, kayo. Kong. God bless. Ay, good morning po at mabuhay po kayo. Right. Po mga kabalitaktakan, si House Blue Ribbon Committee Chairman at Manila Representative Joel Chua. Pasada Balita. At sa iba pang tampok na balita, hinimok ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas ang pamahalaan at International Criminal Court na isulong ang hustisya at panagutin ang mga responsable sa mga krimeng nangyayari sa bansa. Sa kanyang homily sa misa sa EDSA Shrine kahapon, sinabi ni Archbishop Villegas na defective at hindi akma ang sistema ng hustisya dito sa bansa. Partikular na pinasaringan at pinagre-resign ng arsobispo ang mga sinasabing tsinador na anya'y humaharang sa impeachment proceedings at kumakampi sa propaganda ng nasabing bansa. Dito, kinundin na rin ng arsobispo ang mga sumusuporta sa kontrobersyal na gyera kontra ilegal na droga ng nakarang administrasyon. At ang naging sama ni Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin, si Archbishop Villegas. Pasada Balita. Sa pagkakataong ito, tanggap tayo ng Metro Patrol. Ating alamin, walang iba kundi ang altanghap mula kay Mama Beth Sandon. Good morning, Mama Beth! Aling Beth! Yes, Mamang John at saka John Reese, magandang umaga. Mamang John, tapos yung isa, John Reese. Unfair. Para magkaiba lang. It's Tinawag mo akong unfair. alim. Anyway, John, ang Yes. original altanghap. Magandang umaga sa iyo. Anong pinagandaan? Ano inihanda natin, Aling Beth? Ayan, sa almusal, simpleng silog. What I mean is sinangag at itlog na iginasa ko sa sibuyas at kamatis dahil Sarap mura ang yan. sibuyas at kamatis. Sarap Simpleng-simple. Diba? Masarap Lalo na rin pag yan, marami yung almusal. kamatis, no? Nagmamantika yung Marami. kamatis. Oh! Mura kamatis, 40 lang eh. Mura din ang sibuyas, 100. O, di pag yan, iginisa mo si sibuyas tsaka kamatis, lagyan mo ng konting tubig, may sinangag ka, taas mo na paan mo. Tulo lahat yan, tulo. Tulo lahat yan. Mas meron Ayan, pang mainit na kape. kundi mainit na kape, hot choco na nabibili, Chocolate, aha. tubig na kulo lang ang katapat, itaas mo na yung paa mo habang kumakain ka, solve na ang almusal mo. Ayan. Sa tanghalian naman, bukod sa pagkakabili ko ng 56 pesos na kilo ng bigas, mura rin ang tilapia, John at saka John Rice. So nakabili ako ng 1 kilo
at kalahating tilapyang Batangas na nagkakahalaga ng 240 pesos dahil 160 ang isang kilo ng tilapia. Ano malalaman Ang gabi na kung galing Batangas yung tilapia? Pag sabi nila, pagka kulay itim at tumatalon-talon Batangas, meron naman local kasi medyo maputing tilapia. Ala Yan. ko, Ito, pagka galing Batangas, tilapia eh. alay tilapia, ayun, Batangas talaga yon, ay alay. Ayan, syempre kung saan tayo muna, dun muna tayo para umabot tayo sa budget. Pasalamat na lang tayo, hindi pa nagtataasan ng mga bigas dahil hindi pa naman Kwaresma. Ayun nga, nakabili rin ako ng 40 pesos na mantika sa bote na yan para hanggang gabi. Itong aking tilapia ay iluluto ko escabecheng tilapia. Ini-escabeche Sweet pala yun, and Aling Beth. sour tilapia. Kasi kami pwede po. nakalakihan ko, kung hindi bangos, dalagang bukid. Dalagang bukid. Oo, pati pala Pwede rin po. tilapia, no? Pwede rin po. John, Yes, ma'am. dalagang bukid. Sino asawa ng dalagang bukid? Ano yung dalagang bukid na lalaki? Hindi ko pa rin nasasagot eh. Nasagot naman ang suki mo. Di pa rin eh. Sabi ko sa'yo, John Ibanez, may pakana ng tanong na yun. Ngayon, wala sumasagot. Saka yung hitong babae, anong tawag? Hindi ko alam. Kita. Yung isa binatang... Baka nga nasa napunta usapan. Ayan. So, ang ulam, sweet and sour na o escabecheng tilapia. Siyempre, dahil 1 kilo't kalahati yan, marami-rami yan, hindi ko na nga nabilang sa dami. Yung iba niyan itatabi ko para ipiprito ko naman sa gabi, John Luis tsaka John. Siyempre, dahil mura kasi ang tilapia, ang sahog ng aking tilapia ay bawang sibuyas at saka yung paminta, 15. Ang aking carrots, bell pepper, harina, pampalapot, toyo at saka tong suka, 35 lang yan. Siyempre, madali naman lutuin yung tilapia. At saka yung aking asukal, halagang 10 piso. Bumili ako ng 1 for 35. Pero siyempre, yung halagang 10 piso lang, 1 kutsara halos ang ilalagay ko para, kaya nga sweet and sour eh. Yung suka at saka yung asukal na kapagpapatamis at makapagpapaasim sa aking escabecheng tilapia. Sa gabi, magpipirito ako ng tilapia. Ayan. Di ba mura na yan? Magkano? Ayan, magkano? May sobra na naman tayo. Matutuan na naman siya. 481 pesos ang aking 19 budget. pesos ang natipid mo sa 500 pesos, ha? Mabuhay. Correct. Araw-araw na lang. Kahapon, 3 piso yata. John Luis, di ba ang tipid ko? Ngayon, meron na naman. Itatabi ko yan para sa sunod na araw at medyo tumakaw ang mga bagets. Pandadagdag ko yun nakatibi sa aking kartucho na mga barya-barya. Pandagdag sa pamalengke ng inyong ina. Alright. Ina Bago niyo ka lahat. magpaalam, Aling Beth, ikinumusta mo ba ako sa gwapong katabi mo kahapon? Ay nako, mga ka-IC, meron akong nakita sa Valenzuela kapon sa presscon. Napakagwapo. Alin ang pangalan. Ang upilido Ibanez. Binuking mo kagad, sasabihin ko sana, ang gwapo ng tatay nun eh. Binuking mo kagad. Talaga naman mas gwapo yung tatay. Sinabi ko naman sa kanya. Yun "Ay, lang. naku, Alin, Sa wala lahat ka ng sa report mo, yan ang pinakamaganda. Wala siyang sa kapugian ni original John Ibanez. I love you, Aling Beth. Totoo yun, hindi ako nagbibiro. Kahit sa daanin, lalo naman siyang balbas eh. Paalam na kayo. Okay, para sa Altangha, Pasada Balita, Metro Pato, Bet Samson, ng DWIZ, nagbabalita ng tama at araw-araw, nagbabudget tayo ng tama. Ingat, Aling Beth. Pasada Balita. Oras muna. Pinakagwapo sa lahat ng technician natin. Pag ako, hindi mo pa rin napaalmusal, ewan ko na lang sa'yo, ha? Birthday at nag-birthday ka. Abroad at nag-abroad ka, ha? Puro katawa, ha? Engineer, Runari Contihino, oras sa Udyat. 49 minutes after 6 a.m. Pagkakataon pong ito, mga kabalitaan-kabalitaktakan, tayo muling tumanggap ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. 6 na criminal complaints kaugnay na economic sabotage laban sa 3 consignees iniaknak ng BOC sa Department of Finance. Talyo mula kay Patrol 24, June Samson. Inendorso na ng Bureau of Customs ang 6 na draft criminal complaints laban sa 3 consignees kaugnay ng umano'y illegal na pag-aangkat ng mga agricultural products. Ang mga reklamo ay isinumite sa Department of Finance para masuri at aprobahan batay sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act bago ito tuluyang maisampa sa Department of Justice.
nag-ugat ang mga kaso sa magkakasunod na operasyon noong June 2025 kung saan nasabat ang shipment ng puting sibuyas, carrots at frozen mackerel na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 90 million pesos batay sa price index ng Department of Agriculture. Sinabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na patuloy ang kanilang pakikipagtulungan sa mga kinaukulang ahensya upang mapanagot ang mga sangkot at maprotektahan ang lokal na sektor ng agrikultura. Patrol 24, June sa Samson para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, awol na polis na may kasong malversation, arestado. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Timbog ang isang nasibak sa serbisyo na police personnel dahil sa kasong paglabag sa Article 217 o malversation of public funds or property ng Revised Penal Code. Ayon sa PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group o IMEG, kanilang inaresto ang dating miyembro ng pambansang pulisya sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng QCRTC noong June 3 ng nakalipas na taon. Kinasuhan ng PNP ang suspect dahil sa kabiguang isuko ang kanyang government-issued firearm kahit pa ilang ulit na itong binigyan ng abiso matapos mailagay sa absence without leave o AWOL status. May inirekomendang piyansa ang korte na aabot sa halagang 40,000 piso para sa pansamantalang kalayaan ng dating polis. Ito si Patrol 17 Chapel Pileño. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala sa halagang 25 milyong piso, humigit kumulang, matagumpay na naisubasta ang 3 pang luxury cars sa mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya. Ayon sa Bureau of Customs, kabilang sa naibenta ang isang Lincoln Navigator, Cadillac at Bentley na umabot sa kabuuang 25.7 million pesos. Nili ni Pio Velasco ng Igorot Stone Kingdom Incorporated ang Cadillac sa hanggang 6.6 million pesos. Mas mataas ay tinakdang floor price. Noong Pebrero 11, si Velasco rin ang nakabili ng Rolls-Royce Cullinan ng mga Diskaya sa halagang 29 million pesos. Ayon kay Velasco, plano niyang ilagay ang mga sasakyan sa isang car museum sa Benguet upang makahikayat ng mas maraming turista sa Cordillera. Tala nabili naman ang Cantineta Espresso Concepts Lincoln hanggang 6.9 million pesos abang napunta sa isang consumer good trading ang Bentley sa halagang 12.1 million pesos. Tala hintayin muna ang rehistro mula sa Land Transportation Office bago mailabas ang mga naturang bihikulo sa Port of Manila. Pasada Balita. Magsasagawa ng full-blown investigation at audit ang Land Transportation Central Office sa kanilang tanggapan sa Region 7 kaugnay sa alegasyon ng korupsyon. Ito ang sinabi ni LTO Chief Marcos Lacanilao kasabay ng pagtiyak na saklaw ng malalimang investigasyon ang lahat ng opisyal at tauhan ng LTO Region 7. Ayon kay Assistant Secretary Lacanilao, ipinag-utos na niya ang agarang pagkilos ng binuong specialized team mula sa Central Office upang sundan ang mga lead, busisiin ang lahat ng dokumento at kausapin ang lahat ng relevant personnel. Layon anya nitong mapanagot ang sinumang mapatutunayang sangkot sa irregularidad at korupsyon upang mapanumbalik ang tiwala ng publiko sa LTO Region 7. Tiniyak din ni ASEC Lacanilao na walang sasantuhin ang ikinasang investigasyon at audit sa layong mapanatili ang transparency at integridad ng kanilang tanggapan. Pasada Balita. Samantala, March 14, idineklara ni Pangulong Marcos bilang Special Non-Working Day sa mga lugar na sakop na ikalawang distrito ng Antipolo para sa special election. Detalye nagbabalik Patrol 13, Gilbert Perdes. Idiniklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang March 14, 2026 bilang Special Non-Working Day sa mga lugar na sakop ng ikalawang distrito ng Antipolo City upang bigyan daan ng pagsasagawa ng special elections. Isasagawa ang halalan kasunod na rin ng pagpanaw ni Congressman Romeo Acop noong December 20, 2025. Ayon sa Commission on Elections, obligado itong magdaos ng special election sa oras na magkaroon ng
ng permanenteng bakante sa Kamara, isang taon bago matapos ang termino. Nilagdaan ang direktiba noong Pebrero 20 ni Acting Executive Secretary Ralph Recto sa bisa na rin ng kapangyarihan ng Pangulo. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Mas prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang konkretong solusyon sa mga suliranin ng bansa gaya ng baha, ekonomiya at employment rate. Ito ang tugon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa gitna ng mga usapin ng posibleng pagbabalik ng Pilipinas sa International Criminal Court. Ayon kay Yusek Castro, sa kasalukuyan, hindi na pag-uusapan ng Malacanang ang pagbabalik sa ICC. Maging ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, maliban na lamang sa pagbibigay ng kinakailangang update para sa Pangulo. Dagdag pa ni Yusek Castro, nakatutok ang Pangulo sa ibang issue tulad ng pang-ugkat sa anti-dynasty bill at ang pas pinaigting na suporta sa mga coconut farmers sa nagdaang LEDAC meeting. Pasada Balita. Samantala, tabayanan po ninyo ang napakagandang love quote mula po sa aming nag-iisang chairman, Boss D. Edgar A. Cabangan. At narito na po ang tinatawag na February love quote mula po sa aming nag-iisang chairman, Boss D. Edgar A. Cabangan. Love does not need to be perfect. It just needs to be true. Think good. Thank God, thank God. Have a great day ahead and God bless you. Yan po ang napakaikli pero napapanahon at napaka makahulugang love quote mula po sa aming nag-iisang chairman, Boss D. Edgar A. Cabangon ng Aliw Broadcasting Corporation. Narito ang headline sa Pasada Balita ngayong Thursday, February 26, 2026. Pasada Balita. ICC inaprubahan ang hiling ni dating Pangulong Duterte na hindi dumalo sa detention review hearing nito habang ang pamilya Duterte naman hindi na inaasahang makakauwi pa ang dating presidente dito sa Pilipinas. Pasada Balita. Ethics complaint inihain laban kay Senador De La Rosa matapos ang ilang buwang pagliban sa Senado. Pasada Balita. Pakikipagtulungan sa investigasyon ng flood control scam, tiniyak ng AFP kasunod ng mga paratang ng mga sinasabing ex-Marines. Pasada Balita. Paggunita sa ika-4 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, naging pangkalahatang mapayapa ayon sa PNP. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, pagbaba o pagpapalago ng pambansang ekonomiya dapat maging whole of government approach ayon sa mga ekonomista. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, Amerika muling nagpataw ng sanctions sa ilang kumpanya at individual sa Iran. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, People's Champ Manny Pacman Pacquiao, proud na proud kay Filipino tennis sensation Alex Ayala. Pasada Balita. Para naman sa balitang pangkalusugan, benepisyo ng paggamit ng floss ating alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, Barbie Almalbis at ilang musikera tampok sa all-female event sa Mandaluyong City sa buwan ng Marso. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Ay pang tampok na balita, nagbabala ang Bureau of Customs sa mga overseas Filipino worker laban sa mga peking job offer at libreng tour para maipuslit ang illegal na droga papasok ng Pilipinas. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, target ng mga sindikato ang mga OFW at aplikanteng naghahanap ng trabaho sa ibayong dagat. Modus, inaalok niya ang mga OFW ng mabilis na deployment o libreng biyahe kapalit ng pagdadala ng bagahe o kagamitan na hindi nila personal na pag-aari. So dito, paalala ng BOC sa publiko, tiyaking lihitimo
at accredited ang recruiter, employer at suriing mabuti ang lahat ng dokumento at travel arrangements. Pit pang paalala ng BOC, huwag hayaang may ibang maglegay ng anumang bagay sa inyong bagahe at huwag pumayag na magdala ng gamit ng iba. Ganin din ni Commissioner Nepomuceno sa mga OFW, agad makipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers at sa kanilang ahensya kung may matatanggap na kahina-hinalang alok. Pasada Balita. Inilabas ng New Ninoy Aquino International Airport Infra Corporation ang bago nitong mga terminal assignment para sa mga airline na lalapag at lilipad mula sa NAIA. Nabatid na ipatutupad ng NNIC ang nasabing terminal assignments sa Marso 29. Kabilang sa mga airline na ililipat mula Terminal 1 papuntang Terminal 3 ang Air China, China Eastern, Vietnam Airlines, Royal Brunei at Shenzhen Airlines. Ililipat din sa Terminal 3 mula Terminal 1 ang Japan Airlines sa Abril 1. Ililipat naman mula Terminal 3 papuntang Terminal 1 ang mga international flights ng Philippine Air Asia at Air Asia Berhad. Dahil dito, inaabisuhan ng NNIC ang mga pasahero na i-verify o i-verify sa mga nabanggit na airline ang kanilang terminal assignments nito bago ang kanilang scheduled flight. Pasada Balita. Tinawag na National Marites Council. Ilanaw del Sur Representative Zia Alonto Adyong ang aligasyong nakatanggap siya ng maletang naglalaman ng pera. Patay sa isiniwalat ng 18 ex-Marines, karoon ng malawakang pagde-deliver ng malalaking halaga ng pera sa iba't ibang matataas na opisyal ng pamahalaan mula 2022 hanggang 2025. Para kay Congressman Adyong, quote-unquote, it's all BS. Alam niyo na ibig sabihin nun, ha? Ayokong banggitin. Baka ako ang madali. Isa ay sumisimbolo ng pagkakaisa at tapang ng mga Pilipino sa harap ng matinding pagsubok. Aniya, ang mapayapang pagkilos noon ang naglatag ng mahalagang yugto sa demokrasya ng bansa. Samantala, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng pagdiriwang na ito. Pasada Balita. Sa pagkakataon pong ito, mga kabalitaktakan, tayo po'y pinalad na makakausap ang isa sa mga center of attention na naman ngayon, ha? Dahil sa binabanggit na magkano? $2 billion ba? 2 billion o million? Million. Alright, sa kabilang linya po natin si dating Senator Antonio Trillanes IV. Sentry, good morning po. Johnny Bañez, Risa Calata po. Live na po tayo sa DWIC LU Channel 23. Morning po. Sen? Good morning po sa inyo, sa mga John at kasama mga Riz po. Risa. Riz. Yeah. Po. Riz. Sir, ikinagulat mo pa ba ang expose na ito na binabanggit mula sa dati mong kasamahan o sinasabing mga dating Marines sa Sentry? Ganito po, no? Liliwanagin muna natin. Hindi nangyari yan. Katang isip nila yan. At I agree. Hindi ako nagulat kasi alam niyo yung timing, no? Kasagsagan niyo nung ICC proceedings sa The Hague. Pero talagang kailangan nilang ginawa nung Tuesday, di ba? Nung Tuesday nila ginawa yon at para nga ma-divert yung attention, madumisan yung ICC. Parang alam nyo naman, yung kanilang mga supporters, diehard supporters, kahit na anong sabihin mo, pangahawakan nila. Pero ito po, no, ang yung mga yan, hindi natin papalagpasin. Kaya nga, I will be filing cyber libel cases against them. At kasama na yan, si Baligod, si Mike Defensor, kung sino pa ang mga nagkakalat nito. Kasi kailangan magtanda. At ito pala, idagdag ko lang, na yung ginawa nila actually violation ng Article 70 ng Rome Statute. At yung ICC, hindi ako magugulat kung sila mismo ang magpa-file nito, yung obstruction of justice ang tinatawag nito. At dahil nilagay nila sa peligro yung yung buhay ng mga mga investigador ng ICC at lalo na yung mga witnesses. Biruin nyo, minention niya yung mga pangalan ng ano ba yun? Anong purpose nila doon kung hindi matunton ng mga
tropa ni Digong. Alright. Sen, sa palagay mo, imbis na nakatulong, magba-backfire sa kanila itong mga ginawa nilang ito? Regardless, ako, I will make sure na matatandaan nila itong pagkakamali na ito. Kasi kahit na anong anggulo mo tignan, even assuming na kung ilan man sila ay nagbantay doon sa ICC, una-una, anong maldumal doon at mali doon? Pinagtiwalaan kayo ng trabaho, pangalagaan sila, lalo na yung mga testigo. Tapos ngayon, como nasuhulan sila o kung ano man yung pinagsamantalahan yung dahil siguro wala nang kabuhayan, ito, sasabihin na lang kung ano yung papasabi. Ay, hindi pa pwede yun. No? So, ang ginagawa nila kunyari, meron silang kakapirasong nasaksihan, hahaluan nila ng kung ano-ano para gagawing importante yung kanilang akusasyon. Sen, nabanggit po ninyo na titiyakin po ninyo na hindi nila makakalimutan itong ginawa nila. What in particular po yung gagawin ninyong hakbang laban sa kanila? Ito na, pinaprepare na ng mga abogado ko yung pag-file ng cyber libel cases. At itong sa ICC, hindi na lang palalagpasin kasi alam nyo, may mga na-convict na for obstruction of justice. Pag sila pag sila nag-imbestiga niyan, ganun ang diretsyo niyan. Kasi nilagay nila sa piligo yung buhay ng mga testigo at investigador, pinangalanan, pinicturan, mabigat yun. Buhay na yung mga ito yun. Okay po, Sen. Ito po, parang curious lang po ako. So parang hindi po ba parang necessary and natural lang po na process po ng ICC na as they are investigating po yung kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, napupunta talaga dito sa bansa para mag-imbestiga? Parang natural lang po ba yun na gawain talaga ng ICC? And sabi nga po nila parang doon sa alegasyon na pinondohan po ninyo yung investigators nung kaso ni dating Pangulo. So parang kung mag-iimbestiga o necessary po na mag-iimbestiga sa Pilipinas yung mga ICC investigators, sino po dapat talaga yung magpupondo para sa kanila? Yung ICC po ba? May organization or what? Yung ICC po, popondohan nila yung sarili nilang operation. Tama ho kayo. Kailangan nilang pumunta rito kung mag-iimbestiga sila, di ba? Ngayon, ito yung it defies common sense Ang sinasabi nila, bigay ng $2 million. Binigyan ko sila ng $2 million para mag-imbestiga sila rito. Na-imagine ba nila kung paano ilalabas ng mga investigador yung $2 million na yun? Ilalagay lang sa maleta at isasakay sa aeroplano? Di ba? Anong klaseng yun? Katangahan. Pardon my term, no? Pero, di ba? Tapos, ganito po, nakita nyo naman yung mga prinisenta ng prosecutor. Kailangan mo pa ba silang suhulan para imbestigahan yun na mismo yung tungkulin nila? At mandato nila bilang International Criminal Court. That's the essence of what the ICC is all about. Alright, kung nung una, Senator Trillanes, ang binabang nila Yes. politika ang anggulo nitong ICC, ngayon naman may anggulong panunuhol. May susunod ka pa bang nakikitang ibang anggulo, Senator Trillanes? At this point in time, kilala nyo naman to si Duterte. Ang mindset dyan, tawag ko dyan, yung taob mesa. Pagka wala ka na, corner ka na, tataob mo na lang yung mesa para gumawa ng eksena. Ganyan yung ginawa niya dun sa Quadcom, remember? Nung nako-corner siya at papipirmahin na siya ng waiver, gumawa ng eksena. Kaya sasampalin daw ako sa kung ano-ano na, di ba? Para nga malihis lang yung attention. Ito yun. Classic Duterte ito. Pero hindi ma-distract yung ICC sa kanilang mission na panagutin sila sa kanilang mga krimen. Di ba? Ganito po yan Ulitin ko lang po.
para sa mga audience ninyo. Kaya nakakulong si Duterte sa dahig ay dahil inabuso niya yung kapangyarihan niya bilang Pangulo ng bansa. Nung hinalal siya ng mga Pilipino, dapat pangangalagaan niya ang kapakanan ng bawat isa. Ngayon, kung meron mang kriminal, kailangan niya ikulong. Pero kung may mga adik, kailangan iparehab para magkaroon ng pagkakataon magbago ng buhay. Ganun po yung sistema. Hindi yung papatayin mo na lang, husungo na lang. Tapos, ganito pa ang na-discover natin na all this time, kaya pala niya ginagawa yan dahil meron siyang sariling pinapangalagaang drug lord, si Michael Yang, si Nasami Uy, at kaya pinapatay nila yung kompetensya. Nung napatay na nila, nasolo na nila yung drug trade. At ito, lalabas po ito mga sinasabi ko na ito, doon sa impeachment kasi na-discover natin na itong mga ito, na mga drug lord na partners nila, ay naguhulog sa account ni Duterte at ni Sara at doon sa iba pang miyembro ng pamilya. Dividendo po ito, manager's check. Yan po ang pinipigil-pigilan nila noong pa. Kaya ito na, gagawin na nilang lahat para lang mapigilan ito. Senator po, regarding naman po dun sa 2 araw na confirmation of charges hearing, ano po, satisfied po ba kayo dun sa sinubmit na merits ng prosecution, ganyan din yung mga sa side po ng mga victims? Maliwanag po. Dun sa mga nanunood na objektibo yung pag-iisip, maliwanag na yung nasa prosecution ay ebidensya ang nilalatag. Alam nyo po yung mga video na pinapakita na yon, ayon ng mga mulat na, alam natin na nangyari yon. Di ba? Lalo na kayo sa media. Hindi maipagkaila yon. Tapos ganun din yung mga nangamatay dito sa ating bansa. Alam natin yon. Pero nakita nyo yung defense. Ang sinasabi pa, even yung reporting daw ng media ay exaggerated at nagdadrama. Kumaga, alam mo, propaganda yung ginagawa niya. Pero yung mga judge, alam nila kung ano ang mas mabigat doon sa mga salaysay ngayon. Right. Senator Trillanes, kayo po ba ay willing, if ever, na maging testigo sa IC? Opo. Tayo po ay nasabihan na tayo ay isa sa harap doon pag nagsimula ang trial. Lahat ng kailangan natin gawin at nakita nyo naman, ang pinipresenta natin ay totoo. Hindi mo kailangan mag-invento dito. Sila na ngayon yung namimilipit. Matumbling-tumbling. Dati pinagmamalaki yung mga pagpatay nila. Ngayon, ano na di ba? Kung anong alibay na yung ginagawa. So, nabanggit po ninyo, ready po kayong tumestigo. Parang, kumbaga, are you confident na ba na magpuproceed po sa trial yung kaso ni dating Pangulong Duterte? 100% po. Kasi, kaya nung nasabi ko sa mga ibang interview, ang polisiya po ng ICC ay kailangan, lalo na pagka hindi ka na miyembro yung bansa mo, ay kailangan ang kanilang level of threshold ng evidence ay certainty of conviction bago pa lang mag-issue ng warrant. Bago pa lang mag-issue ng warrant. Ngayon, the fact na na-issue ng warrant si Digong, ibig sabihin, nalagpasan na nila yung threshold na yun, certainty of conviction. So, even if ngayon yung trial, kompleto na po yan sila. At yung, yung pre-trial chamber, makikita po nila yan. Ang dami pang hindi nilalabas dyan, daan po yung testigo dyan. Alright. Last na lang po, reaction po regarding dun sa pagpayag ng ICC regarding dun sa hindi po pagdalo sa detention hearing ni dating Pangulong Duterte. Yun po, isang indicator yan. Di ba dapat kung wala kang pagkakasala, buong tapang mong hinaharap ito. Di ba? Ito, nakikita mo, nahihiya na siya. Kasi alam niyang pusoy na siya, ika nga. Wala nang lusot. Although that is a right of the accused, pero gusto niyang magdrama na about yung jurisdiction or yung may sakit siya o kung ano man. Oo. So, kaya ganyan nila ginagawa. Pero regardless, tuloy-tuloy yan. Kailangan mapanagot ito. Right.
Sa inyo pong pagkakataon, Senator Trillanes, baka may karagdagan pa po kayong paalala o mensahe, lalo na sa ating mga kababayan po. Go ahead, sir. Sa ating mga kababayan po, sana buksan nyo yung inyong pag-iisip, ang puso ninyo, bigyan nyo ng puwang para sa katotohanan. Ito ngayong mga nangyayari, nire-review ito doon sa mga bulag noong mga panahon na yon at talagang nahumaling kay Duterte. Ito po, makita nyo yung katotohanan. Doon po tayo kumampi sa tama, hindi yung basta na lang kasi idolo nyo. Hindi. Kung nagpapatay siya ng tao, edi kailangan niya managot. Ganun lang po yun. Right. Senator, as always, maraming salamat sa pagkakataon at muli ka naming aabalahin if ever na magkaroon ng update sa mga isyong posibleng may kaugnayan pa rin dito sa mga kasong kinakaharap natin sa mga pagkakataong ito. Senator, thank you so much. Good morning. God bless po. Thank you, Sen. Good morning po sa inyo. Salamat po. Right. Po mga kabalitan, kabalitaktakan, si dating Senator Antonio Trillanes IV. Pasada Balita. Sa pagkakataong ito, tumanggap po tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Pamahalaan at online lending firms nagsanib puwersa laban sa predatory apps. Detalye mula kay Patrol 13 Gilbert Perez. Binigyan din ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Yosek Aboy Paraiso na patuloy ang pagpagnayan nila sa pribadong sektor upang labanan ng mga mapanirang online lending applications. Sa bagong Pilipinas ngayon public briefing, sinabi ni Paraiso na lumagdana ng Memorandum of Agreement o MOA ang CICC sa ilang online lending institutions upang paigtingin ang kooperasyon laban sa mga abusadong nagpapautang. Anya, layunin nilang hikayatin ang mga litimong online lending firms na bumuo ng sariling asosasyon para sa self-regulation ng industriya. Sinabi pa ni Paraiso na mahalaga sila mismo ang mag-screen ng kanilang mga miyembro at magulat ng paglabag bago pa manghimasok ang pamahalaan. Samantala, umaasa naman ang ahensya na bago matapos ang taon ay mabubuo na ang isang asosasyon ng online lending institutions na magpapatupad ng mas mahigpit na pamantayan sa kanilang hanay. Patrol 13 Gilbert Perez para sa Himpilang May Todolas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Chief Prosecutor at Analyst Ener Contihino, oras muna sa hudyat. May reklamo ka ba? Interviewin kita. May pahayag ka? Ha? Baka sabihin mo, unfair ako. Muna naman ako sa tama, Porky. Ha? Oh! Abya, 46 at kalahating minuto na makalipas ang ikapito ng morning. Oras hatid sa inyo ng M. Luwilier. 7:29, nagbabalik po ang Pasada Balita at sa iba pang tampok na balita. Nakiisa ang Philippine National Police sa buong bansa sa pagdiriwang ng 40th anniversary ng EDSA People Power Revolution. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nertates Jr., mananatili na isang napakahalagang kasaysayan sa bansa ang mga kaganapan noong 1986 ng Pebrero na nagpapakita ng lakas ng pagkakaisa at mapayapang pagkilos na may hangaring makamit ang maayos, malinis at maunlad na bansa. Dagdag pa niya, nauunawaan nila ang hinaing at pagnanais ng mga Pilipino na magkaroon ng isang bansang may demokratikong prinsipyo, pananagutan at paggalang sa batas. Bunsod nito, binigyang diin ni PNP Chief na patuloy na tatalima ang buong organisasyon sa kanilang constitutional mandate ng profesionalismo, walang kinikilingan at may pagrespeto sa karapatang pantao. Kaugnay nito, tiniyak naman ng general na magiging ligtas at payapa at may paggalang ang bawat isa sa mga isinagawang aktibidad kaugnay ng anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Pasada Balita. Nawagan ng grupong Digital Pinoy sa publiko na pairalin ang Digital People Power kontra fake news. Ayon kay National Campaigner Ronald Gustilo, isa sa naging mensahe ng EDSA na dapat pairalin sa cyberspace ang pagkakaisa ng mamamayan tungo sa katotohanan. Anya, tuwing may malalaking issue sa bansa tulad ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, kumakalat din ang mga maling impormasyon tulad ng edited videos, peking dokumento at mapanlinlang na mga larawan.
Ihikayat ng Digital Pinoy sa mga netizen, i-report ang mga account na nagpapakalat ng disinformation at ugaliing i-verifikahin muna ang pinanggagalingan ng mga impormasyon bago ito ibahagi online. Pasada Balita. Binabalak na iba ng Department of Information and Communications Technology ang messaging application na Telegram sa bansa. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, ang hakbang na ito ay bunsod ng lumalalang reputasyon ng platform bilang pugad online pornography at iba't ibang uri ng financial scams. Dagdag pa ni Secretary Aguda, aktibo nang nakikipagpulong ang DICT sa iba pang tech giants gaya ng Facebook, Instagram at WhatsApp upang sugpuin ang paglaganap ng deepfake content at mga pinansyal na panluloko. Kaugnay nito, paigtingin din ng ahensya, katuwang ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation ang pabantay laban sa mga gumagamit ng social engineering upang manakaw ang kontrol sa mga online accounts ng mga Pilipino. Pasada Balita. Tiniyak ng Metropolitan Water Works and Sewerage System na sapat ang supply ng tubig sa nalalapit na tag-init. Bantayan mo to, pakiano mo to script na to para may resibo tayo, ha? Okay. Ayon kay MWSS Manager Site Operation Engineer Christian Gonzales, nasa komportabling level pa ngayon ang karamihan ng mga dam kabilang ang Angat Dam na pinagkukunan ng 70% supply sa National Capital Region. Binigyang diin ni Engineer Gonzales na may sapat din anyang water facilities ang mga water concessionaire na Maynilad at Manila Water para matugunan ang pangangailangan ng mga consumer. Nawagan na rin ang MWSS sa National Water Resources Board panatilihin ang 52 cubic meters per second na alokasyon bilang paghanda sa posibleng pagtaas ng demand lalo na sa panahon ng tag-init. Pasada Balita. Maaari nang gamitin ang bagong drainage canal na itinayo ng Department of Public Works and Highways sa bahagi ng G. Araneta Avenue sa Quezon City. Pinangunahan ang pagbubukas ng Phase 2 hanggang Phase 5 ng Araneta Avenue Flood Mitigation Project ni DPWH Secretary Vince Dizon na sumasaklaw mula Calirata Street hanggang E. Rodriguez Sr. Avenue. Ayon kay Secretary Dizon, triple na ang kapasidad ng pinalawak na drainage system na magpapabilis sa daloy ng tubig patungo sa San Juan River. Aniya, layon din ng proyekto na mabawasan ang pagbaha sa mga kalapit barangay, mapabuti ang daloy ng trapiko at maiwasan ang panganib dulot ng nakatenggang tubig sa kalsada. Kasabay nito, patuloy ang dredging at desilting sa San Juan River bilang bahagi ng Oplan kontrabaha ng administrasyon. Asahan na maglalagay din ng mobile pump at pumping station pagsapit ng 2027 para sa mas mabilis na paghupa ng baha sa Araneta Avenue. Pasada Balita. Pinalakas ang pamahalaan at ang agrikultura at turismo sa barangay Kimarayag, Pigkawayan, Cotabato Province sa pamamagitan ng 76 na milyong pisong concrete road na nagdurugtong sa Sitio Lampaki at Campo 3 Agri-Tourist Road. Ayon sa DPWH, saklaw ng proyekto ang 1.266 kilometers concrete road na may kasamang road slope layong matiyak ang mas ligtas at mas maayos na daloy ng transportasyon sa lugar. Inaasahang mapapabilis ang bagong lansangan o kalsada ang pagdadala ng mga produktong agrikultural at mapadali ang pagbiyahe patungo sa mga destinasyon tulad ng Mount Agkir, kilalang lugar para sa camping at outdoor activities. Niyak ng DPWH sa patuloy na ang pagpapatupad ng mga infrastruktura sa mga lalawigan bilang bahagi ng pagpapainting ng connectivity sa mga komunidad na umaasa sa agrikultura at turismo para kumita. Pasada Balita. Samantala, inaasahang papasok sa bansa ang 6 hanggang 14 na bagyo mula Marso hanggang Agosto kasabay ng inaasahang paghina ng La Nina ngayong tag-init. Ayon sa Pag-asa, patuloy pa ring nararamdaman ang epekto ng La Nina, ngunit papunta na ang bansa sa ENSO-neutral na kondisyon. Sa 193rd Climate Forum, ipinaliwanag ni Dr. Joseph Vasconcillo, hepe ng Climate Monitoring and Prediction Section ng State Weather Bureau, na nananatili pa rin ang La Nina sa Tropical Pacific. Ang ENSO-neutral ay isang kondisyon kung saan walang La Nina o El Nino na umiiral.
bago magsimulang maging normal ang pagulan mula sa southwest monsoon o habagat sa Hunyo, makakaranas muna ang malaking bahagi ng Luzon ng mas mahabang mga araw na walang pag-ulan. Ayon pa sa ahensya, maaaring umabot sa 37.5 degrees Celsius ang init sa Metro Manila sa buwan ng Abril at maaari itong tumaas pa hanggang 39.9 degrees Celsius sa Hilagang Luzon. Hinimok ng ahensya ang publiko na magpatuloy sa pag-antabay sa kanilang mga anunsyo. Pasada Balita. Nagpapatuloy naman ang tinatawag na effusive eruption sa Bulkang Mayon na nagdulot ng pagdaloy ng incandescent lava, pyroclastic density currents o uson at mga pagguho ng bato. Ay binahaging 4 time-lapse videos ng PVOX sa kanilang social media page. Makikita ang pagdaloy ng lava at mga ash emission events ng nasabing bulkan. Naitala ang mga kaganapan ng lava effusion at pagbuga ng abo sa iba't ibang oras mula 12:22 ng madaling araw kahapon hanggang 4:37 ng umaga. Nagresulta rin ng volcanic plume ang naging aktibidad ng Mayon na tumaas ng 150 to 200 meters mula sa crater bago ito hanginin patungong kanluran. Nananatili naman nasa alert level 3 ang Bulkang Mayon na nangangahulugang ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone at paglipad malapit sa mismo Bulkang Mayon. Pasada Balita. Sa iba pang balita, nasamsam ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa isang Shabu laboratory ang 6.6 billion pesos na halaga ng mga kemikal at iligal na droga. Isa-isang pahayag, sinabi ng PDEA na ang kanilang mga ahente kasama ang Philippine National Police ay nagsagawa ng buy-bust operation sa isang industrial park sa barangay 20 Reales noong Pebrero 22. Naaresto ang isang 30 anyos na sospek na kinilala sa alias na JP matapos umanong magbenta ng 500 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 3.4 million pesos sa isang undercover operative. Nagresulta ang nasabing operasyon sa pagkakatuklas ng isang warehouse na matagal nang minomonitor ng mga otoridad batay sa mga naunang anti-drug operations. Sa isinagawang paghahanap sa pasilidad, nakumpiskang 906.41 kilo ng shabu na may halagang 6.16 billion pesos at 64.15 liters ng liquid methamphetamine na tinatayang nagkakahalaga ng 436.22 million pesos. Na-recover din ang mga kontrabandong o kontroladong precursors, mahalagang kemikal at iba pang kagamitan na ginagamit sa paggawa ng ilegal na droga. Pasada Balita. Pinaigting pa ng Philippine National Police ang pagbabantay sa seguridad sa Tawi-Tawi matapos ang mga ulat na may mga kilalang personalidad na gumagamit ng tinatawag na backdoor exits sa lalawigan upang makalabas sa bansa nang hindi namamalayan. Kasunod na rin ito ng pag-amin mismo ng Bureau of Immigration sa mga hamon na masubaybayan ang mga galaw sa Tawi-Tawi dahil sa posisyon nito bilang pinakamalayong lalawigan sa katimugang bahagi ng bansa. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., ipinag-utos niya sa mga pulis sa lalawigan na palakasin ang kanilang presensya sa mga lugar na sinasabing ginagamit na ruta ng mga puganteng tumatakas. Anya, ang strategic measures na kanilang ipinatutupad ay upang tiyakin ang seguridad sa mga border ng lalawigan at pigilan ang mga pugante at lahat ng mga lumalabag sa batas na makatakas sa hustisya at pananagutan. Dagdag pa ng Chief PNP na hindi natukoy ng mga otoridad ang mga key location sa pamamagitan ng koordinasyon sa iba pang mga ahensya at magpapadala ng karagdagang mga tauhan, kagamitan at mga resources sa mga nasabing lugar. Pasada Balita. Sinupalpal ni Senate President Vicente Tito Soto III ang Philippine Drug Enforcement Agency dahil sa hindi naging matagumpay na pagsugpo ng ilegal na droga sa bansa. Ito ay kasunod ng kanyang statement sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs hearing kahapon kung saan tinalakay ang Senate Bill 190 ni Senate President Soto. Sa nasabing panukala, iminungkahi ng leader ng Senado ang pag-abolish sa PDEA at Dangerous Drugs Board
at ang pagsama ng kanilang mga tungkulin sa isang bagong ahensya, ang Presidential Drug Enforcement Authority. Ayon kay SP Soto, nabigo ang kasalukuyang war against illegal drugs dahil sa kakulangan ng holistic approach, kaya't nagkaroon ng malalaking casualties at mga kasong na-dismiss. Samantala, hindi naman sumang-ayon ang PIDEA sa nasabing panukala at sinabi ni PIDEA Deputy Director General Renato Gumban na hindi nila tinatanggap ang pagbuwag sa kanilang ahensya. Paliwanag ni Soto, ang layunin ng kanyang panukala ay ang pag-angat ng PIDEA sa ilalim ng Office of the President na magbibigay dito ng higit na kapangyarihan at hindi lang magtuon sa enforcement kundi pati sa prevention at rehabilitation. Pasada Balita. Tumaas ang bilang ng kaso ng trafficking in person sa mga transport hub sa bansa simula noong 2023. Ayon sa Interagency Council Against Trafficking, may uugnay ang pagtaas ng kaso sa irregular migration o pagtawid sa international borders ng walang formal authorization. Ayon kay IACAT Executive Director Hannah Lizette Manalili, sa kabila ng pinaigting na pagbabantay ng lokal na otoridad dahil binubuo ang bansa ng iba't ibang isla, mas nagiging vulnerable ito sa mga gumagamit ng entry at exit points. Patay sa ulat, madalas na nagiging biktima ng human trafficking ang mga babae at mga kabataan na naghahanap ng trabaho at oportunidad sa labas ng bansa. Gayunman, hindi pa niya may kukonsiderang nakakaalarma ang kaso, gayong mas mababa pa rin ito kumpara sa mga kasong may kaugnayan sa online sexual abuse at exploitation of children. Samantala, tiniyak din naman ni Manalili na sa publiko na nanatili silang nakabantay para labanan at sugpuin ang anumang kaso ng human trafficking dito sa bansa. Pasada Balita. Nananatili ang taripa ng produktong Pilipino sa Estados Unidos sa kabila ng mga pagbabago sa polisiya nito kamakailan. Ito ay ayon kay Trade Secretary Cristina Roque. Sa gitna nga ng nagpapatuloy na usapin hinggil dito. Dagdag pa ni Secretary Roque, hindi pa sila nakikipag-ugnayan sa kanilang mga counterpart sa Estados Unidos hinggil sa mga bagong patakaran sa taripa. Nabatid na idineklara ng United States Supreme Court na lumabis si US President Donald Trump sa kanyang kapangyarihan sa pagpapataw ng mga taripa sa ilalim ng International Emergency Economic Powers Act. Bago ang ruling, pinapatawan ng 19% na taripa ang mga produktong galing sa Pilipinas, maliban na lang sa ilang produktong pang-agrikultura. Ibinaba naman ni Trump ang global tariff sa 15% bilang pagtalima sa ibinabang desisyon ng Korte Suprema ng Amerika. Pasada Balita. Prioridad saan ang pagdagsa ng nasa 3 milyong pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange sa darating na Semana Santa. Ayon sa PITX, mula sa kasalukuyang average sa 175,000 na pasahero kada araw, dami maaari itong umabot sa 200,000 sa kasagsagan ng holiday rush. Kanya inaasahan ang pagsugod ng mga pasahero sa naturang terminal mula Miyerkules Santo hanggang Biyernes Santo. Samantala, nakikipag-ugnayan na rin ang terminal sa mga ahensya ng pamahalaan upang maglabas ng special permits para sa mga karagdagang bus at modern jeepney sa mga pangunahing ruta sa iba't ibang bahagi ng kapuluan. Pasada Balita. Posibleng aprobahan na ng Kongreso sa susunod na linggo o bago matapos ang Lenten season ang panukalang anti-political dynasty. Ito ang sinabi ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairman at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na nasa proseso na ang komite sa pag-consolidate ng 24 na panukala na layong ipagbawal ang pagtakbo ng magkakamag-anak sa eleksyon. Ayon kay Congressman Adyong, maaaring ang panukala nila House Speaker Faustino D. III at House Majority Leader Sandro Marcos na House Bill 6771 ang maging working draft dahil ito anya ang may pinakamaraming co-authors na aabot sa 16. Layo ng panukala na wakasan ang pagtakbo ng magkakapamilya hanggang second degree of consanguinity at affinity. Tiniyak naman ni Representative Adyong na masusing pag-aaralan ng komite ang panukala upang mabalanse ang karapatan ng publiko na bumoto ng kanilang nais na maihalal. Kabilang na dito ang pagkonsidera kung maaaring tumakbo ng sabay ang magkakapatid sa national position basta't magkaibang lugar. Ang naturang panukala ay kapareho rin ng itinutulak sa Senado kung saan iniakyat na sa plenaryo ang panukala na may limitasyon lang
sa second degree ng consanguinity at affinity. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Iginiit ng mga ekonomista na dapat alalayan ng ibang ahensya ng pamahalaan ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa pagpapalago ng pambansang ekonomiya lalo na sa panahong mabagal ito. Ito'y matapos tapiasan kamakailan ng BSP ang target reverse repurchase rate nito ng 25 basis points sa 4.5 at 25%. Ayon kay dating Socio-Economic Planning Secretary Dante Canlas, kulang ang monetary policy sa pagpapabilis sa ekonomiya kaya't makabubuting may kontribusyon ang iba pang fiscal authority mula sa executive at legislative branches ng pamahalaan upang maisakatuparan ito. Dagdag naman ng ekonomistang si Emilio Neri Jr., price stability lang ang pangunahing mandato ng Bangko Sentral kaya't makabubuting may gawin din ang ibang ahensya ng pamahalaan na may kaugnayan sa polisiyang pampinansyal. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Muling nagpataw ng sanksyon ng Estados Unidos laban sa Iran bilang bahagi ng pressure campaign nito kaugnay ng pagpapatigil ng Iranian nuclear arms program. Ito ay sa gitna ng panibagong sigwada ng negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa at ng mediator nation na Oman sa Geneva, Switzerland. Kabilang sa mga pinatawan ng sanksyon ng administrasyon ni US President Donald Trump ang nasa 30 individual, kumpanya at mga oil tanker na hinihinalang kabilang sa shadow fleet ng Iran. Samantala, kinondena ng Iran ang pressure tactics ni Trump, kabilang na ang pagpoposisyon ng Amerika ng mga barkong pandigma nito sa Persian Gulf, kabilang o kung saan kabilang ang dalawang aircraft carrier nito. Pasada Balita. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Kunin natin ang sports update mula kay analyst Anjo Rinio. Keep it up, work hard. Ito ang sinabi ni pambansang kamao at dating senador Manny Pacquiao kay Filipino ace Alex Ayala sa patuloy nitong pag-angat sa mundo ng tennis. Nabatid na ito ang sinabi ni Pacquiao matapos mariing itinanggi ni Ayala ang mga paghahambing sa kanilang dalawa. Ayon kay Pacquiao, malaki ang kanyang paghanga sa 20 anyos na tennis player lalo na talagang dinalaan niya nito ang bandila ng Pilipinas. Samantala, nakatakdang maglaro si Ayala sa main draw ng Indian Wells at sa muli niyang pagbabalik sa Miami Open. At yan ang balitang pampalakasan sa araw na ito. Para sa pilang may todong lakas, DWIZ, ako po si Anjo Renyon, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Kuyang John, alam mo ba na ayon sa mga pag-aaral, hindi sapat ang pagsisipilyo ng 2 o 3 beses lang sa isang araw. Paano yung commercial? Di Paano? ba may commercial na ano? Brush. Oo. 3 times a day. So, kulang pala yun? Ayon sa mga eksperto, hindi sapat ang pagsisipilyo lamang para mapanatiling malinis ang ngipin dahil may mga bahagi sa pagitan ng mga ngipin na hindi naaabot ng toothbrush na maaaring pag-ipunan ng dumi mula sa kinakain. Payo ng mga dental experts, ang regular na paggamit ng floss ay makatutulong upang matanggal ang nakasiksik na pagkain at makaiwas sa problema sa gilagid. Mahalaga rin ang paglilinis ng dila dahil dito madalas manirahan ang mga bakteryang sanhi ng mabahong hininga. Dagdag pa nito. Dagdag pa nito. In fairness, di ba mga expert na rin ang nagsabi na bawal din gumamit ng toothpick at saka yung floss? Dahil nakakasira ng ng ngipin at ng gum. Lalo na kung masyado kang mahigpit na ano. Baka diba? sabi dito ayon sa eksperto, baka ibang eksperto naman yun. Hindi, dental expert din. Dental expert din. At saka, in fairness hindi lamang po sa ngipin nanggagaling ang mabawang hininga. Pasintabi po sa mga kumakain Pag may problema ka sa bituka, sa tiyan, yan, may problema rin dyan. Lumalabas din yung ano. Damay-damay, kaya kailangan overall health. Galing mo Pangalagaan talaga. natin. Anong pangalan Kuha nito? Kuha ko. Ano Yan. pangalan mo? Kaya pala naka-brace ka, Siguro paborito mo yung dental issue. Ano? Sa health. Hindi. Ayan. Dagdag pa ng mga eksperto, ang kompletong oral care routine ay makatutulong hindi lamang sa ngipin,
kundi sa pangkalahatang kalusugan. Iyong busog. Sabi naman. Nag-uusapan natin, bad breath. Didighay, hindi pagkabusog. Ba yung tunog nung dighay eh? Yung Parang kahapon, diglo. yung kahapon, ayan, yan yung Ah? tunog. Ah? Pagpipigil ng ano. Grabe naman si Kuyang Wenel. Sige na nga. Showbiz update na tayo. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. At para sa ating showbiz update, ang mahilig sa... Tumatawa ka kagad, Kuyang Wenel. Wala ako sa konsentrasyon. Pakinggan natin. Bini Bigoteng Antua. Para sa aking balitang showbiz, magtatanghal ang ilang Pilipinang musical act para sa isang all-female festival bilang pagdiriwang sa Women's Month sa darating na Marso. Kabilang sa mga magpe-perform sina Barbie Almalbis, Janine Bardin, Sid Harta at Clara Benin sa mga tampok na artista magtatanghal sa gaganaping event na pinamagatang Lilith Fair sa Mandaluyong City sa Marso 21. Bukod sa mga musical act, tampok din sa nasabing event ang sining, comedy at improvisation. Ayon sa event organizer na si Miley Habito ng Gabi na Naman Productions, kumuha sila ng inspirasyon sa all-female music festival na Lilith Fair na inorganisa ni Sarah Maclala noong dekada 90. At iyan ang aking balitang showbiz para sa may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. At iyan ang aking balitang showbiz para sa may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Sumobra sa sipilyo, no? At yun si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod. At yan, ang showbiz update. Ayan. Sa para naman sa ating good news, inspirasyon ngayon ang kwento ng tagumpay ng PhilAm Science teacher na si Zaldi Alima na isang guro sa ibang bansa. Taong 2021 nang mag-migrate sa Amerika si Alima mula sa Surigao del Sur upang makipagsapalaran sa San Francisco. Bukod sa pagtuturo ng science-related subjects, mentor din si Alima ng robotics team ng isang paaralan habang nagbibigay ng motivation sa mga mag-aaral sa kanilang nais sa hinaharap sa pamamagitan ng kanyang proyektong Genius Hour Passion Project. Ginagamit ni Alima ang araw ng Biyernes para turuan ang mga estudyante ng investigative projects at experiments. Sa kanyang galing sa pagtuturo, ang ilang estudyante ni Teacher Zaldi ay ganap ng mga profesional. Pasada Talagang Balita. good news. Saan galing sa Pilipinas yung ating kababayan? Surigao del Sur. Surigao del Sur. Sa totoo lang, ang mga Pilipino, kaya mahal ng ibang nationality yan, bukod sa pagiging hospitable, madiskarte tayo. Alam natin ang galing. Kumbaga, alam natin ang likaw ng bituka, excuse the word, ng iba't ibang tao. Problema lang, yung ibang magaling sa atin at madiskarte, sa iba ginagamit. Kaya ang nangyayari, imbis na mapaganda tayo, lalo tayong napapariwara. Parang akbayan kasi Zaldi din yung pangalan. Ano na? Zaldi yung pangalan ng ano. Saldi rin? Nagkataon? Oo, Zaldi. talaga? Yung ibang... Ha? Ayoko, Ikaw nagsabi baka- niyan, ha? Ikaw ang nagsabi niyan, ha? Hindi, sa totoo lang, maraming mga dayuhan na nagtataka. Kumpara sa ibang Asian countries, Pilipinas ang pinakamayaman sa resources. Pilipino ang pinakamatatalino at pinakamadidiskarte. Kaya lang, ang problema, kaya nang binanggit ko sa iyo, mga kabalitan-kabalitaktakan, meron sa ating mga kababayan na sa iba ginagamit ang talino. Hindi na ma-maximize yung mga likas na yaman natin. Correct. Sayang. Actually, ang nakikinabang, ibang lahi eh. Diba? Ibebenta sa ibang lahi yung mga resources natin. Ang nangyayari, imbis na tayong umunlad, sila ang umuunlad. Napapabayaan ng mismong mga Pilipino. Iba ka. Diba? Inalmasal mo. Galing. At sumayin nyo ang Thursday edition pa lamang ng inyong nag-iisang Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Kami po ang inyong naging kabalitanan, kabalitaktakan, Johnny Banyes. At sa ngalan ni Drew Nasino, John Riz Galata. Antabayanan po ang susunod na palatuntunang karambola. Oras sa hudyat, analyst! Ilang tumbling pa, alas 8 na ng morning! Happy weekend! Woo! Ang mga balita